Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelism. Pakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Kristo, gabay ng kaliwan na galingan ng Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggo ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay ng Diyos at simbahan sa mag-aasawa. Sa mag-asawa o pag-asawa at pamahalaan hinggil sa diborsyo. Yung pag-aasawa, no? At ngayon ay babasahin ko po sa inyo. Ang mensahe nito mula po doon sa Bagong Tipan. Yung mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 5, talatang 31 hanggang 32, ito po yung mensahe. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaki iyo'y nagkasala. Tinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya, at sino mang mag-asawa sa babaeng hinuwalayan ay nangangalunya. Pagpupuli po natin, kaya gusto ng San Mateo pa rin, Kabanata 5, talatang 5 hanggang 6, ito po ang mensahe. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kahit hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 25. Ito po ang mensahe. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inibig niya ang kanyang buhay para dito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 8. Ang mensahe. Mga babae, kasakit kayo sa inyong mga asawa. Kapag ka ng kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, at huwag silang pagmalitan. Patuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 7, talatang 3. Dapat tukdin ng lalaki ang tungkulin sa kanyang asawa. O hindi ng babae, kapag hindi ng babae ang magkapangyarihan sa kanyang katawan, hindi ang kanyang asawa. Ngayon din naman, hindi ng lalaki ang magkapangyarihan sa sariling katawan, kundi ang kanyang asawa. Kung kayo mag-aisip sa isa, maliban ang matagos ng huwag munang magsipin upang maiuwi ninyo ang panahon sa panalangin. Ito po ang mga mensahe at salita ng ating banal na Panginoong Diyos sa linggo. Salamatan po natin ang ating banal na Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo at Panginoon sa Panginoon. Ngayon din ang Spirit. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoong Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at Panginoon sa Panginoon. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema po na gabay ng Diyos sa simbahan sa mag-asawa at pamahalaan hindi sa diborsyo. Ano po yung nais kong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa ating lahat na hindi doon sa pag-aasawa o sa mag-asawa. Nais ng ating banal na Panginoon at hindi doon sa diborsyo, ano yung paghiwalay. So, nais ng Panginoon doon yung mga lalaki at babae, kayo ay magsama ng walang hanggan o magsama kayo hanggang sa inyong huling buhay. So ngayon ay yung lalaki at yung babae lubos nyong mahalin at pahalaga ng isa't isa sapagkat kayo iisa na. Kung paano tayo dapat magmahal sa kapwa-tao, lalong-lalo na yung mag-asawa. Kung paano kayo magmamahalan sa isa.
yung lalaki, mamahalin mo yung asawa mo ng lubos, wag mo siya pagmamalagit. Ang gaya ng pagmamahal ng Panginoon sa Kristo sa simbahan, sa kanyang pinoprotektahan ng buhay, ganun din yung lalaki. So, protekta mo ng buhay yung mga asawa niyo. So, ganyan kayo mo protekta sa inyong mga asawa. At ang mga lalaki at babae, kayo dapat ay hindi maghihiwalay. Yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos. At kayo ay magkasama na mananampalataya sa Kanya upang maitawid ninyo ang inyong buhay may asawa o pamilya ninyo. At gayon din, tungkol naman doon sa inyong pagsisiping, ang lalaki at babae ay hindi dapat magkait sa isa't isa. At gayon din naman, higit na bibigyan nyo ng halaga yung pananalangin. Upang sa gayon, ay hindi kayo mahikayat ng dyablo sa hindi mabuti. So kaya dapat ay kayo ay yung pag-aasawa ay hindi lamang sa laman, kundi ito ay biyayang spiritual. So ngayon ay tungkol doon sa paghihiwalay, yun nga, gaya ng ating sinabi kanina, yung mag-asawa hindi dapat maghiwalay. Dapat kayo ay magsasama hanggang sa huling hininga ng limang sandali. Ngayon, yung gabay ng Diyos doon sa sinuman, maliban sa mag-asawa, sinuman at pamahalaan, ay hindi nyo dapat paghihiwalay yung mag-asawa. Yung pamahalaan, yung tulasan ng simbahan sa paniniwalang Kristiyano, hindi nyo dapat nairubok yung kanilang kasal. Kung hinihingi ng lalaki o hinihingi ng babae o sino mang partido. So hindi nyo dapat irubokin at hindi kayo magpapasa ng anumang mga bagay para mairubok ninyo yung kasal nila. I-respeto nyo yung Diyos, i-respeto nyo yung simbahan. So ganun dapat ang gabayan ng pamahalaan sa simbahan. Ngayon, yan ay may usapin tungkol dyan sapagkat universal ang ating pamahalaan. Ang pamahalaan hindi namamahala sa Kristiyano lang o yung paniniwala na hindi dapat maghiwalay, hindi mag-asawa. Malawak ang sakop ng pamahalaan lahat. Ano ba, isang bansa, Pilipinas, buong Pilipinas ay marami yung Kristiyano, marami rin hindi Kristiyano. May iba-ibang paniniwala, mayroong paniniwala nga na kagaya ng ating mga kapatid na Muslim, pwede sila mag-asawa ng marami. So yun ay so ngayon yung ating pamahalaan, pwede silang bigyang respeto yung relihiyon nila, mag-asawa sila ng marami. Yung ating simbahan, yung ibang mga relihiyon, pwede magbigay naman ng diborsyo sa kagustuhan ng iba para mapamahalaanan mo ng may mapayapa at walang pagsisigalutan yung mga ngayon mo according sa kanilang pananampalataya at paniniwala. At sa panahon ito ay hindi pa ganoon kamay na bakal na ipinamamahala yung nais ng banal na Panginoon Jesus Christ. Bagamat yan ang gabay ng simbahan na dapat ng ating isopraktika hanggang sa pagdating ng takdang panahon. Hindi na kinakailangan pang yan ay kamay na bakal ng Panginoon Diyos o Panginoon sa Kristo na hindi dapat ganoon yung hindi dapat paghiwalay yung asawa. Pero dahan nga lamang sapagkat para umiral yung kapayapaan at hindi lamang Kristiyano ang pinamamahala, maaaring ito ay ibigay doon sa authority at yung iba ay pwedeng umayon dito o bigyan ng pamantayan nito. Pero yung Kristiyano exception, hindi nila dapat isakop ang Kristiyano Katoliko o sino man may paniniwala nito ang paghihiwalay. So kapag pinagbuklod na ng Kristiyano Katolikong simbahan mula sa Diyos, hindi na paghihiwalay pa ng pamahalaan yun. So hindi sila paghihiwalay ng pamahalaan at hindi rin sa paghihiwalay ng simbahan kung malamig na sila sa isa't isa o ayaw na nilang magsama kami. So yun, kaya dapat yung ating pamahalaan magabayan kayo ng Diyos mula sa simbahan Katoliko. Kung magagawa nyo maipatupad para sa lahat at mapayapang mangyayari, walang divorce. Huwag nyo pag-iwalay mo lahat. But in the other hand, kung talagang ito ay nagdudulot at hinihingi
ng marami para wag magmulot ng pagluluhan, ang Kristiyano Katoliko ay exempted dapat diyan para hindi sila kasali doon sa paghihiwalay. Bagamat hinihingi rin yan ng mga ibang mga Kristiyano, pero hindi dapat dahil kasi yan ay sagrado sa Diyos, hindi dapat maghiwalay. Bagamat sinasabi rin ng ating Panginoon Kristo na yung lalaki kapag pag pinahiwalay mo yung babae sa iyo na walang kadahilan unless na ito ay nangaliwa, nagkakasala ka. Pero kahit nangaliwa pa yung asawa mo at pinahiwalay mo, hindi pa rin kayo totally maghihiwalay sa kasal. Kasal pa rin kayo at hindi kayo pinapayagan ng simbahan na maghiwalay. Maraming pagkakataon pa na pwede kayo magsama muli. Paari kang, kaya nga tayo ay sinasabi ng banal na Panginoon Diyos, andyan yung pagpapatawad, andyan yung pagmamahal, pagpapatawad at ibang mga pag-unawa, pag-intindi sa ating sa mga asawa ng bawat isa. Ngayon ay hindi lamang pagdating ng yung mga bagay nga ang nagiging problema ng ibang mga gusto ng diborsyo. Yung kagaya ng pangangaliwa, yung domestic violence, financial problem, psychological. So nagdudulot yan ng separation kasi nga dahil doon sa or yung halimbawa yung kagaya nga niyang sexual na problema, nagdudulot ng paghihiwalay yan dahil because of that matter. Pero ang sa Panginoong Kristo, nagkakasala yung lalaki kapag yung babae ay walang kadahilan na pinahiwalay mo kasi inuudyukan mo sila ng mga lunya unless nangaliwa yung babae. So kung nangaliwa yung babae, so pag kahit pinahiniwalayan mo siya ay maaaring hindi ka nagkakasala according to Jesus Christ. Pero ang nice pa rin ng Panginoon Kristo at sinasabi ng Panginoon Diyos, hindi na kayo pwedeng paghiwalayin pa ng sinuman. So ngayon, yan din ang maaaring yan din yung pinupunto doon sa sinasabi paghiwalay na hindi pa rin kahit na ikaw ay hiwalayan mo yung babae, hindi ka man magkasala, kasal pa rin kayo. Hindi pa rin kayo pwedeng paghiwalayin. Ikaw lang yung himiwalay kasi nangalun niya. Pero sa simbahan o sa Diyos ay hindi pa rin kayo pwedeng paghiwalayin. Sa sino man, it is your will lang kasi nga nangaliwa, maaaring hindi ka magkasala. Or will nung babae, hiwalayan ka ba rin. Pero hindi ka pwedeng mag-asawa yung babae, hindi rin pwedeng mag-asawa. Just because kayo ay kasal kayo ay kasal pa rin. So kapag ikaw ay nag-asawang muli, yan ang malaking problema na kayo ay maaaring kayo ay kayo ay pwede pa rin nangangalo niya or nakikiapid sa mga ganung bagay kung ating unawain. Dahil nga tayo pinagbuklod pero dahil nga sa nangaliwa yung babae, hindi para isang requisitos na pinupunta ng Panginoong Kristo, ang sa bandang huli, buklod pa rin ang lalaki at babae. So kaya dapat ay dun sa mag-aasawa pa lamang, kung sa simbahan kayo magpapakasal, uunawaan nyo hanggang huli kayo ay mag-asawa, wala nang hiwalayan yun. Dahil pagka nanghiwalay kayo, sa unless na kaliwaan ay kayo ay nagkakasala. At maaaring kung ikaw ay may binabanggit din na kapag nag-asawa ka pa ng iba, kahit maghiwalay na, maaaring magkasala ka pa rin, di ba? So yun ang isang malaking problema na iniiwasan, at yan ay tinatanggal din ng simbahan yung problema na kayo ay yung hiwalayan, na hindi mauwi sa hiwalayan, at yung mga anak na inyong naging anak ay hindi sila maging broken family like our society. Pero doon sa ibang dahil nga sa yan ay pundasyon ng lipunan, kaya hindi dapat naghihiwalay. So ngayon, kung dahil nga sa yan ay ibibigay, kung nasa authority yan, dahil iba yung authority ng ating pamahalaan, irespeto yung simbahan. Pero kung doon sa ibang paniniwala, maaaring pumasok sa paghihiwalay kung ang kanilang pag-aasawa ay through civil wedding at sa iba't ibang paniniwala. Kung pwede bibigyan mo ng ganun. Pero yung Kristiyano, hindi dapat nila kasali sa hiwalayan. So yun yung ating pangunawa sa pananampalataya ng ating ibinabahan. At sana ay ma-elaborate pa ng ating
simbahan, yung side ng Panginoon Diyos at gabay para sa paghiwalay na ito ay talagang hindi dapat paghiwalayin. At i-elaborate sa lahat yung pangunawa tungkol sa sinabi ng Panginoong Kristo tungkol doon na kapag ka nangaliwa, maaari mo na bang hiwalayan ng walang pagkakasala. Di ba? Namang usapin, sana yan ay may paliwanag pa ng Diyos ng ating simbahan sa lahat kung paano yan na maaari niya na i-misinterpret ng iba't ibang mga reliyon. Bagamat yung simbahan, it has the authority para dyan sa usapin na yan. Kasi nga mayroong ngang halimbawa yung simbahan, paano niya gagabayan yung kanyang yung asawa ginugulpi yung yung asawa, yung anak halos pinapatay pa at mayroong mga ganun nangyayari. Kinakailangan hiwalay siya dahil sa ganun yung problema. So ano ang gagawin ng simbahan para maayos yun? Kung pinapatay na sila at mayroong mga ganun problema, psychological problem. So yan ang problema kung paano niya naayusin yan at paano sila bibigyan ng kaunting panahon. So yan ay nasa simbahan at yung ating mga nasa simbahan, yung mga nag-asawa at ginasalan siya, unawain yung mabuti ang gusto ng Panginoon. Hindi kayo dapat maghiwalay. Kung paano nyo papagtsatsagaan yung isa't isa kagaya ng pagtsatsagaan natin sa kapwa natin, kung paano tayo magiging magkaroon ng isang mahusay ng lipunan. So ganoon magiging magiging. So ngayon, nagiging problema nga lamang in the law is kung gumawa ng krimen. So under kung yung asawa mo gumawa ng krimen sa'yo, maaari doon na mauwi yung hiwalayan. Siyempre, papakulong mo yung asawa mo, hindi yung pigay. Or other, kung hindi mo nakakapatawagan. Pero, or, pinuto mo kamay mo, halimbawa. Kaya, pinatay yung anak mo. You should to maaaring ipakulong mo yung asawa mo dahil kasi nagkasala siya. Parricide, ganun. Or, so much multiple physical injury, halimbawa, malalapa. So kaya yan yung ilang mga problema sa pag-aasawa, kaya humingi ng divorce. So the authority should review each, pero irrespective yung simbahan ng bahala kung paano nila gagabayan yung mga Kristiyano nag-asawa kung maaabot doon sa lumibig para hindi maghiwalay. Patungkulan ng simbahan yun para gabayin yun. At ano pa pang mga gabay nila kung mayroon ng ibang legal problem yung mga pamilya. So yun, at muli ay sana nagabayan naman kayo ng the Bible, evangelizations, sa inyo spiritual na pagbuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual sa pagbabahagi natin ng mabuting balita at kayo at inyo itong sa buhay. So tayo ay dumadalangin din ng gabay ng Banal na Santa Maria, patuloy niya tayong gabayan ng aming pagmimilagro kaliwanagan mula sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo na Diyos na ng kaliwanagan, na tayo ay kanyang gabayan ng kanyang kaliwanagan. Paggabayan tayo ng Diyos, so mula sa Banal na Santa Maria. Ngayon ay pag tayo binagabayan ng Banal na Panginoon Diyos, tayo binibigay ng kaliwanagan sa Bible at ibang literal na pagmimilagro. So ngayon ay yung literal na pagmimilagro sa tayo. So ngayon ay doon sa interpersonality, patuloy tayo magkaisa, unawain natin yung bawat mga reliyon. So unawain natin yung ating bawat mga reliyon at maiwasan natin yung hinuwakan sa galutan, mawito mga so magabayan natin na pagkakaisa, kakayapaan sa galutan. Lalo na nagkakaisa mga bansa. Doon sa CBCP Vatican Church, mga liwanagan kayo ng Banal na Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo, kayo ay patuloy ng pagbuklong ng isang katawan mula sa Banal na Panginoon Kristo at mabuting. Ating muting kayanan sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization, tayo na patuloy ng gabay. Ang Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria, sa mga ng Banal na Santa Maria ay gabay ng Panginoon at milagro ay gabayan tayo sa pagbabahagi sa tayo natin ay nakabuklod sa kanilang palagay sa Panginoon sa mula kayo sa Panginoon. Mga katama lang, magabayan kayo ng mabuting balita, magabayan kayo ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, at mamahala kayo ng mabuti. Uwid,
Atas ng state at tugulong yung karapatan nila. So ngayon, mamumuhay na mapayapa mo maging kupan at sila ay maisabuhay ng lubos at kung sino dito namin ang nakakasulat ko. So yun, magandang hapon sa inyo lahat at doon sa aming lokal na pamahalaan, tayo patuloy na magabayan ng Banal Santa Maria, mamahala ko ng mabuti, mabuti. Sa aming lokal na parokya, Santa Quezon, kayo magabayan ni Banal Santa Maria, mamahala kayo ng kayo ay gabayan niyo palagi ang mamaya ng Santa Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon, mula kayo sa Diyos na magandang hapon sa inyo. At